Hi, hello, kumusta ka? Guys, gagawa tayo ng 1 kilong pandesal. Ito yung classic na pandesal, classic na pandesal. Ang gagawin natin, hindi ko na ito talaga na umpisahan sa ating mano-mano. Ngayon, sundan nyo na lang at kumpleto naman ang recipe natin dito. Titingnan nyo lang guys mabuti ang ating mga ingredients dahil dito ay mano-mano lang ha, mano-mano. 1 kilo, ito'y classic. Alam naman talaga natin na ang nakaang kalaunan at noon, ang traditional ay classic naman talaga. Kailan lang naman nagiging updated at in-upgrade ng ating mga baker ang flavor or lasa ng ating pandesal. Okay? Pag ganito na alsa at nag-double size na sila, galing din sa inyong cabinet or pinaplastic nyo, pwedeng-pwede na po isa lang. Pero naka-preheat ng inyong oven pag gano'n na po ha. O, tingnan nyo, ayan, nagdikita na sila. Mas maganda guys sa ating pandesal, hindi gaanong awang ang pagkamada natin o pagsalansan para magiging malambot pa rin siya. Okay? Isa lang natin sa tamang init. Okay? Ayan, 12 to 15 minutes luto ng ating pandesal. Depende sa oven natin ginagamit. Ano? Difference sa forma yan ha, or style ng ating pandesal. Merong pelo, merong pelo style, meron din siyang sugat na sa ibabaw. Okay, traditional talaga yung sugat na sa ibabaw. Pero yan, ginawa kong pelo style. Pero napakaganda din naman. Pangit sa pandesal na mahina ang ating temperature. 150 to 160, pwede na yan sa ating pandesal. Para ang lambot, kagaya yan, oh, napakaganda. Napakaganda ng classic nating pandesal, guys. Tingnan nyo naman ang loob, puting-puti siya na talaga namang 4 to 5 days bago siya talaga malambot pa, stable pa rin. Basta pagkalamig ng inyong pandesal, ilalagay nyo sa isang canister or sa isang container na hindi ito makakasingaw. Okay? At kahit sa plastic naman, pwedeng-pwede din naman. Okay? Tingnan nyo guys, napakaganda ng ating pandesal. Ay, classic lang po ha. Classic na pandesal pero wala po kayo talagang hanapin dyan. Karamihan kasi sa mga nag-inquire sa atin, sa mga nagtatanong, ang pandesal daw nila, sobra talagang tigas. Pagkalamig, sobrang tigas na. Isang dahilan dyan, nababad po sa ating oven, na overcook, or ang iba naman, depende talaga sa recipe natin. Okay? Pero yung recipe natin dito guys, wala kayong hanapin, napakaganda. Gawin yung special, pwedeng-pwede din. Ingredients lang dyan nagdadala. Okay? Yan, makita po ninyo. Mataba ang ating pandesal na mano-mano ha, mataba. Ayan ay 40 grams ang aking putol kasi pang tutorial lang namin na pang-consume. Kaya naman sa halimbawa, nasa inyo na kung gaano kalaki or anong laki ang gusto po ninyo. Okay? Sa dami ng gustong magkaroon ng pandesalan business or magsimula, payo ko sa inyo guys, isang recipe lang pag natuto kahit nasanay kayo dyan, pwede na kayong gumawa ng iba-ibang klase. Okay? Kagaya ng ating pandesal, kung makikita po ninyo, hindi siya bumabagsak pag naluto. Stable ang kanyang kapal, ang ganda ng loob, din yan naman ating hinati. Napakaganda niya. Okay? 1 kilong mano-mano, diskarte lang yan. Mahalagang resting, 4 times na resting talaga pag mano-mano. Guys, ang ating gagawin pag tayo nagawa ng pandesal, huwag tuloy-tuloy. Hindi kailangan pagurin natin ang ating sarili sa pagmasa. Pagka-combine natin ng ingredients sa unang masa pa lang, okay, bigay kong tips sa inyo ha, i-rest muna natin ng 1 hour. Okay? 1 hour din bago isa lang or 30 minutes to 1 hour bago isa lang. Pagkatapos, bago naman natin putulin, 10 minutes ng 10 minutes bago bastunin, rest natin ng 10 minutes. Or bago natin siya naman, pagka after na baston, 30 to 1 hour ang ating pahinga. Okay? Kailangan talaga ang mano-mano, kailangan i-rest natin ng 3 to 4 times talaga. 3 to 4 times ang pinaka-minimum natin para makuha natin ang ganda ng ating pandesal kahit mano-mano. Ulo karamihan talaga na mas gusto nilang mano-manong pandesal kasi ang hirap naman talaga bumili ng mga equipments, kamahal-mahal. Okay? Pero dito sa pandesal natin, makikita po ninyo, nakikita naman po talaga ninyo napakaganda. Ngayon naman, ang inyong mga maliliit na pinutol sa dulo, pag samasamahin nyo lang yan at yan, tingnan nyo, medyo pahaba siya, ganyan ng ginawa ko, medyo pahaba siya, kaya ganyan ang nangyayari. Pinagsama-sama ko lang siya at yan na may excess na lang sa ating ginawang 1 kilong pandesal.
Ang labas ng 1 kilo, depende yan sa inyong putol, depende sa inyong resting at pangpaalsa. Depende yan. Itingnan nyo lang guys, para makuha po ninyo ang napakagandang pandesal, kahit classic lang po ito or pwede nyo namang gawing special yan. Tingnan nyo lang siya. Okay?